Though I'm an unworthy servant of God po, we have to fulfill and participate in His work here po sa earth, which is evangelism, sharing of the precious words of God. So, excited na po ba ang bawat isa sa pagtanggap ng ating lesson tonight? Can I see your heart reactions po if ready na po kayo? Ayan, pupulahan na po yung ating screen. Amen. So upang simulan po ang ating pag-aaral, tayo po ay humingi po muna ng guidance sa ating pong dakilang Diyos. So let us pray po. Sa aming pong dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa na idinako niyo po kami sa pag-aaral na ito. Salamat Lord God dahil kahit na magkakalayo kami ng lugar ay pinagkaisa niyo po kami at tinawag upang mapakinggan po ang inyong napakahalaga at napakagandang salita sa gabing ito. And tulungan niyo po kami Panginoon na tunay itong maintindihan sa pamamagitan Panginoon ng pagbubukas ng aming mga puso at isipan upang aming matanggap at maunawaan ng ganap ang inyo pong mga salita na ibababa niyo po sa amin ngayong gabi. Ikaw na po ang siyang manguna at pumagitna sa gawain na ito. And help niyo rin po, Panginoon, yung mga internet connections po namin. Sa gayon ay wala pong salita na masayang. Kayo po, Panginoon, ang pinag-aalayan namin ng gawain sa gabing ito. And sa iyo lamang po, Panginoon, ang kapurihan, ang pasasalamat at pagsamba. Ito po ay hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan. So, hindi po natin na-flash. Ayan. So, dako po tayo sa ating magiging paksa sa gabing ito na matatagpuan po sa Aklat ng Matthew sa chapter 21 verses 33 to 44. Medyo mahaba po siya pero naway ibihis po natin yung patience po natin, no, sa pagbabasa po ng ating reference. And pinamagatan po siyang The Parable of the Evil Farmers. And matatagpuan po rin, ay nabulol na. Matatagpuan din po siya sa aklat ng Mark sa chapter 12. Ganon din po sa Luke chapter 20. So basahin po natin yung nilalaman ng ating reference from Matthew. Wait lang po, natatakpan siya sa akin. Okay, Matthew 21 verses 33 to 44. Pwede niyo po akong sabayan sa pagbasa kahit kayo po ay nakamute. Okay? Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a wine press in it, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. The tenant seized his servants, they beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Verse 37, last of all, he sent his own son to them. They will respect my son, he said. But when the tenants saw the son, they said to each other, this is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance. So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Verse 40, therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? He will bring those wretches to a wretched end, they replied, and he will rent the vineyard to other tenants who will give him his share of the crop at harvest time. Verse 42, Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in your eyes, or in our eyes. Verse 43, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls will be crushed. Amen. So, pwede po tayo na mag-reflect for a while sa atin pong nabasa and sa pamamagitan po ng mga images na ito is maalala po natin yung binasa po natin. Amen. So, nawa po ay nakapag-reflect po kayo kahit sa maikling segundo or minuto po, no? And
Jesus told this parable while nakikipag-usap po siya sa mga religious leaders. Sila po yung mga Pharisees, Sadducees, and teachers of the law na inaasahan po na magli-lead sa bayan ng Diyos. During that time, sila po yung mga Israelita. And before digging deeper, I want to ask for your participation po sa ating chat box or pwede nyo pong gamitin ang ating virtual mic sa pagsagot po ng ating simpleng katanungan. Ito po yung tanong, have you ever trusted someone with something important and hope they would take care of it? Sa Tagalog po, naranasan niyo na po ba na pagkatiwalaan ng isang tao sa isang mahalagang bagay at umasa na iingatan nila ng mabuti? Kung ano man po yung ipinagkatiwala po ninyo. Na-experience niyo na po ba yon? Pwede niyo pong i-share sa ating chat box. Yes po, sabi po ni Sis Gwyneth and Sis Jasmine. Ano po yung bagay na yon? Sis Nika, yes din po. Ano po kaya yung bagay na yon? What and how? Kasi pagpahalagang bagay, hindi po basta-basta ipinagkakatiwala sa iba, right? Paano niyo po yun nagawa? And ano po yung bagay na yun? Sabi po ni Sis Gwyneth, yung life secret ko po. Pag secret talaga, dapat sa'yo lang, no? Pero nagawa mo na i-share, ipagkatiwala sa iba. And you're hoping na iingatan nila yun. Okay, pero nagawa natin. Si Sis Tips naman, yes po, story of my life po. Yun. And si Brother Marbs, yes, pera. Wow. Pera yung isang mahalagang bagay sa kanya na naipagkatiwala niya sa iba. Ano yun? Pautang po ba yun? Pwede po bang ano? Sorry. This is not yes because I trust her po. Amen. So sa mga ganong sitwasyon, napakahalaga po ng tiwala at pagiging responsable. Tama? Just like how this parable involves responsibility and truth. So alamin po natin yung nilalaman po ng parable na ito. Again po, ang title po natin is The Parable of the Evil Farmers. Sa ibang translation po, ang gamit po nila is tenants. Okay. Bakit po kaya evil farmers? Okay, tignan po natin yung background ng story. Jesus tells this story in Jerusalem during his final week. Ito na po yung pagpasok niya sa Jerusalem bago po siya mamatay, bago po siya ipako sa krus. Ito po yung triumphant entry niya na sinalubong po siya ng mga tao doon na nagwagay po ng, ano po yun? Palm. Okay. Dahon po ng palm. Then, religious leaders are questioning his authority kasi may mga bagay po siyang ipinakita na sa mata po ng mga religious leaders. Mainit. Especially hindi po nila ganap na kilala noon si Jesus. Kaya, question nila, saan galing yung authority mo para gawin tong mga bagay na to? Yeah. Then, the parable reveals how God's messengers were treated. Okay, may mga kilala po ba tayong messenger ng Diyos sa Bible? Marami po na yung mga prophets. Paano po sila trinato ng mga tao during that time? Especially po ng mga church leaders, mga religious leaders. Ito po yung mga mauunawaan po natin as we go on. So, ito po yung summary ng parable. So, basahin po natin. Jesus tells a story about a landowner who rented his vineyard to tenants. So, pinagkatiwala po niya yung kanyang vineyard sa mga tenants, sa mga farmers po. Then, umalis po siya at pumunta po sa ibang lugar. When he sent servants to collect the rent, they were beaten or killed. Nung inutusan niya na po yung mga servants niya, nakolektahin na po yung ani, yung mga bunga, ano pong ginawa ng mga tenants sa pinadala po niyang servants? Trinato po nila ng hindi maganda. At worst, pinatay po nila. He sent his son, no? Nung hindi na umubra yung mga servants na pinadala niya, lastly, ibinigay niya po yung kanyang anak. Pinadala po niya. Iniisip po niya na irerespeto nila yung anak ko. But they killed the son to get the inheritance. Ganun po kasama yung farmers na pinagkatiwalaan ng landowner. Pinatay po nila kahit yung anak po nito. No? Then the landowner will punish the tenants and give the vineyard to others. Pinagkatiwalaan po niya yung mga farmers pero iba po yung naging result. Iba po yung naging trato.
iba po yung ginawa. Kaya naman kapag gano'n, kailangan pa sila dahil po hindi sila tumugon ng naaayon, punishment po yung ibinigay ng landowner. At yung vineyard po na yon ipinagkatiwala sa mga farmers ay ibibigay po sa iba or ipagkakatiwala po sa iba. Ano po kaya yung pagkakaunawa natin sa parable po na ito? So, tignan po natin yung key interpretations. Yung parable po natin gumamit ng mga katagang ganito, landowner, vineyard, farmers, or yung tenants, servants, at yung son. Ano or sino po kaya yung nire-represent ng mga ito sa spiritual meaning po ng parable na tinuro ni Jesus? So, tignan po natin yung meaning po nila. Yung landowner po ay nagre-represent kay God, the Father. Yung vineyard naman po ay pumapatungkol sa God's chosen people. And during that time, sila po yung mga Israelita. Yung farmers naman po or yung tenants na pinagkatiwalaan po nila or pinagkatiwalaan po ng Lord, landowner o ni God is yung mga religious leaders. And yung servants po, yung prophets or yung messengers na pinadala po ng Diyos. And yung son ay si Jesus Christ. So dito pa lang, maiisip na natin ano yung nais ipabatid po sa atin ng parable, right? So, tignan po natin yung 4 key points na matatakal po natin. Number 1, God patiently sends messengers to His people. Number 2, human pride and rejection can harden hearts. 3, Jesus is the Son sent by the Father. And 4, God's purposes will continue even when rejected. So, isa-isahin po natin. No? Ano po ba yung sinasabi sa point number 1? God patiently sends messengers to His people. Nakita po natin dun sa parable na nagpadala po siya ng iba't ibang servants or ng iba't ibang prophets, messengers. Pero paano po nila trinato? May mga binugbog, ginawa ng hindi maganda, may mga pinatay. Pero dun natin makikita yung patience ng Lord. Kasi hindi siya huminto dun sa isang pagpapadala pa lang niya. No, hindi nakinig yung bayan ko. Sige, tama na, stop na. Bahala silang mag-perish. Hindi po, di ba? Ginawan po niya ng paraan. Nagpadala ulit siya hanggang sa last card, no? Pinadala niya na po yung kaisa-isa po niyang anak, si Jesus Christ. Sa 2 Peter po, chapter 3, verse 9, sabi doon, God is slow to anger and wants people to repent. Every soul matters po sa Panginoong Diyos. Hindi dahil kailangan niya tayo. Hindi dahil hindi siya magiging Diyos kung walang tao. Sabi nga, God is still God even without man. But man is nothing without God. Pero bakit patuloy-tuloy yung pagbibigay niya ng chance? Kahit pwede naman talagang tayong hayaan na lang. Palitan? Simply because He loves us. No? John 3:16, right? And because of sin, nagkaroon po ng gap yung relationship ng tao sa kanya. And ano yung tinatrabaho niya sa matagal ng panahon? He is restoring everything na nasira because of sin. And we need to act on it. He's giving us the chance. He's giving us the messengers, the prophets to deliver His instructions. But what's the sad reality po? Some don't believe. Some reject, and some accuses. Ang masakit, sinasabihan pa yung mga messengers na kulto yan, nagtuturo yan ng maling katuruan, no? Kailangan natin ng discerning heart, discerning spirit, para malaman natin na yung messenger na ba yun is galing talaga sa Diyos. And few believes, few accepts. So let's open our spiritual eyes and ears po. Let's have a discerning spirit to recognize God's messengers even up to this time, pang hindi ialis sa atin yung karapatan na makapasok sa kanyang kaharian or sa kanyang vineyard. Tulad ng nangyari sa mga religious leaders, the kingdom of heaven has been taken away from them at ibinigay po sa iba. Kaya po nakarating sa time po natin ngayon, tayo po yung iba.
na ipinagkatiwalaan po, no, dahil hindi po tumugon yung mga piniling bayan ng Diyos before. And He gives opportunities for people to turn back to Him. Even when faced with rejection, God continues to send messengers and ultimately His own Son. Pero hanggang ngayon po, marami pa rin yung nagre-reject kay Christ. His patience doesn't mean inaction. It means He's working toward redemption. Kaya naman, kapag tinatawag po tayo, napakahalaga po ng pagtugon po natin. And that will lead us to point number 2. Human pride and rejection can harden hearts. When pride takes over, it's easy to resist God's messengers, God's message, and harden our hearts. The parable in Matthew 21 shows how the religious leaders let pride and self-interest blind them to Jesus' authority. Ang mga church leaders or religious leaders po noon, mga Pharisees, Sadducees, teachers of the law, nag-aaral po sila araw at gabi, 9 to 13 hours per day. So aasahan mo nakabisado na nila or master na nila yung scripture, right? Pero nung dumating po ang Panginoong Jesus, na-recognize po ba nila na si Jesus na pala yung fulfillment ng mga prophecy na binabasa nila? Hindi po. So ano yung pagkakaunawa nila sa scripture na binabasa nila, kung hindi nila kayang i-recognize yung fulfillment nito, yung katuparan nito. And inaccuse pa nila si Jesus na cult, no, na pinapatalsik hanggang sa pinatay. Ikaw ba naman church leader ka, may authority ka, nag-aaral ka ng scripture araw at gabi, tapos masasapawan ka ng iba, ng bagong dating, tapos makikita mong dumadami agad yung naniniwala sa kanya, yung follower niya, mapapatanong ka talaga, no? Pero hindi kasi sila lubos-lubos na nagtanong. Hindi sila lubos na nakaunawa. Nag-quote pa si Jesus ng scripture. Kung saan, baka naniwala sila. Pero pinangunahan sila ng pride. Kaya nagawa nilang i-reject yung mga isinusugo ni God. Pine-persecute, pinarurusahan, pinapatay. At akala nila, pinoprotektahan nila yung bayan ng Diyos na nakakapagbigay ito ng glory sa Kanya. They were being deceived. Nawa ay hindi po tayo matulad sa ganun. Let us equip ourselves with the Word of God so we can recognize and believe His messengers. Kahit wag na tayo mag-focus sa mismong tao, doon na lang tayo mag-focus sa mga salita na binibitawan niya, sa tinuturo niya, if it is according to the Bible or not. Wag sa wag na po nating suriin sa paraan na sa sarili nating pangunawa, kundi sa pamamagitan po ng Bible. Nawa'y magsilbing lesson po sa atin kung papaano yung naging faith ng mga believers during the old time, sa time po ni Jesus, no, na nakabase sa sarili nilang pangunawa. Kung pagbabasihan po talaga natin yung Bible at uunawain natin ng mabuti, kayang-kaya po nating i-recognize yung mga fulfillment ng mga prophecies na nakasulat po dito. Kung naniniwala po tayo na kayang tuparin ng Diyos yung mga pangako niya, mas kailangan po nating paniwalaan dapat kapag tinupad na po niya yon. When you hear the truth, please don't harden your hearts. Instead, make it open and humble. Amen? Third point po, Jesus is the Son sent by the Father. He is the ultimate messenger of God. Naging matigas po yung puso ng mga tao. Hindi umubra yung mga naunang mensahero. Okay na sana yun kasi may iilan-ilan namang tumanggap at naniwala. Pero nais ng Diyos na marami ang maligtas. Kaya ipinadala niya yung iba pa at hanggang sa ipinadala niya yung kaisa-isa niyang anak na banal sa paningin po niya. Expecting na ire-respect siya, pakikinggan siya, susundin siya, pero umabot sa pagpapapako sa krus. Though that was part of the plan, kaya lang,
Nahayag yung mga taong hindi na kabilang sa kanya. Para sa kanila yung kingdom of heaven eh, pero ni-reject nila yung susi. Kaya nakaabot sa panahon po natin ngayon, yung invitation na makapasok sa kaharian ng langit. Sa atin ibinigay yung vineyard, yung kingdom of heaven. Sa atin na mga magtatagumpay, natatanggap, na maniniwala at kakapit po sa katotohanan, sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kahit iilan pa tayo, matutupad at patutupad ang kanyang banal na plano para sa sangkatauhan. That's why point number 4, God's purposes will continue even when rejected. It's a reminder of God's sovereignty and determination to bring about His kingdom. Sa Psalms 94 verse 14, mababasa po natin doon na, For the Lord will not abandon His people, nor will He forsake His inheritance. This verse emphasizes God's commitment po to His people and plan, even when others rejected Him. Walang makakapigil na maganda niyang plano. Kaya i-goal po natin na mapasama tayo doon. Satan is there para mag-interfere ng plano po niya, para i-distract po tayo. Pero kung mananatili tayo sa salita ng Diyos, we will be guided, we will be instructed, we will be victorious. Palagi po tayong babalik sa salita. Dahil sabi po ng Diyos sa Hosea 4 verse 6, My people are destroyed from lack of knowledge. And napansin po ba natin yun dun sa parable? Because of lack of knowledge about the Bible, about the scripture na binabasa po nila, hindi nila nakagawang paniwalaan yung katuparan po nung binabasa nila. So they were being distracted, destroyed, especially yung faith po nila, yung relationship po nila sa Diyos. Kaya sa atin po ngayon, kailangan po na ma-equip po tayo sa salita. Ito rin po yung dahilan kung bakit nila na-reject ang mensahero ng Diyos, maging ang Panginoong Jesus. Imagine, nagko-quote na po si Jesus ng mga Bible verses, no, na pinag-aaralan po ng mga church leaders na yon ng napakataimtim, napakahusay sa paningin nila, pero mali yung pangunawa, kaya hindi nila nagawang paniwalaan ng Panginoong Jesus. So we have to be equipped, no? We have to equip ourselves, polish ourselves with the Word of God. Amen? As a conclusion po, the parable emphasizes God's patience in sending multiple messengers, but also His justice in holding accountable those who reject His will. It foreshadows the transfer of God's kingdom from unfaithful leaders to a new people, the church, who will bear spiritual fruit through faith and obedience. So nawa po ay nauunawaan po talaga natin ang ating paksa sa gabing ito. Pwede po bang mag-react ulit ng heart reactions po ang mga nakakaunawa? And mag-like naman po yung mga hindi masyado. And baka may mag-like. Kapag may nag-like, PM po tayo. Yan. Okay, thank you so much po. I think clear po sa bawat isa, no? At dahil dyan po, may tanong po ako sa inyo. Sagot po kayo, libre lang po to. Gamitin po natin ang ating chat box or ang ating pong virtual mic para po sagutin ang mga sumusunod na reflective questions. I know po na marami po tayong dapat na mapakinggan, pag-aralan, and I know maririnig po natin yun sa bawat isa. And kaya po, pwede po natin sagutin ang ating questions and add nyo po yung inyo pong general reflections or general realizations po about our topic. So here is the questions. What part of this story stood out to you most? Number 2, why do you think the farmers or the tenants rejected the owner's messengers? 3, what does this parable reveal about how people sometimes respond to God? Ayan. So, wait po namin yung inyo pong mga answers. May sagot po si Sis Trins and Kion.
Sa tanong po natin kanina, ano yung bagay na mahalaga sa'yo tapos ipinagkatiwala mo sa iba? Sabi po niya, yes, yung heart ko. Oh, yung heart niya, yung napakahalaga sa kanya, nagawa niyang ipagkatiwala sa iba. Kanino po? Sorry. Naingatan po ba? Yung iba rin siguro, no? Pinagkatiwala yung puso nila sa iba. May mga iningatan, may mga, hmm, Charissa yan. Thank you so much po sa pag-answer. Okay, sabi po ni Sis Princess, raise lang ng hand sa mga gustong mag-share. Yes, free po kayo na mag-share po dito. Wala pong judgment, wala pong tama, wala pong mali. Kasi po sa po na pag-aralan natin, ano po yung inyong natutunan, ano po yung pwede nyo pong ma-share sa mga katanungan po natin. Pwede po sa chat box, pwede po mag-voice. Ayan, pangunahan na po ng ating Brother Marbs. Hello po. Hello po. Narinig naman ako, sis. Yes po, clear po. Hello? Hello po. Ayun. Okay. Sige, sagutin ko isa-isa yung question. Good evening pa muna sa lahat. Tapos ko lang kumain. So anyway, back to group reflection. So number one, what part of this story stood out to you most? Stood out for me yung yung pinatay yung son dun sa parable. Siyempre diba? Kung isipin mo, kung nanonood ka ng mga series, may madrama talaga yung part na yan. So for me kaya siya nag-stood out kasi nga unexpected siya kumbaga sa isang plot ng kwento. Unexpected na parang siya yung pinaka anong tawag dito, main plot twist ng kwento. So yun yung nag-stood out sa akin. So number two, why do you think the farmers, tenants rejected the owners, messengers? Kung based sa parable, for me, kaya nila nire-reject kasi natatakot sila mawala sa kanila yung vineyard, diba? Or yung property. So, parang feeling nila pag yung every time may pinapadalang messenger is babawiin sa kanila or kukunin, yun nga, babawiin sa kanila tapos wala nang chance na sila na yung maging may-ari. So, yun yung sagot ko sa number 2. Then number 3, what does this parable reveal about how people sometimes respond to God? Actually, for me connected yung number 3 sa number 2. Kasi yun nga, literal, diba sa parable, parang yun nga, natatakot silang agawin dun sa mga farmers or tenants, natatakot silang agawin sa kanila yung vineyard or yung property. Parang sa atin, ako i-apply ko na lang sa sarili ko. Yung parang sa akin, minsan pag may binibigay sa akin na isang bagay, for example, yung job or yung recognition, acknowledgement or something na anong tawag dito, pwede ko pagmalaki or pwede ko sabihin, akin to, pinaghirapan ko to, or it's something na from the start, alam kong deserve ko tong bagay na to kasi yun nga, pinagtrabahuan ko, ang tagal ko siyang pinaghirapan from talagang ginawa ko ang lahat sa maayos naman na paraan, diba? Sa maayos na paraan, ginawa ko ang lahat para mapunta sa akin to or makuha ko to, itong isang bagay or itong pangarap ko. Parang yun nga, ang nangyayari, pag nakuha na natin yung bagay na to, o yung gusto nating makuha, or basta anything na gusto natin makuha, property man yan, tao, mahal natin sa buhay, partner, or pera, or anything, basta anything po, kayo na lang mag-isip kung ano man po yun, is minsan nakakalimutan na natin si Lord sa part na yun, diba? Na parang, hindi deserve ko to kasi, anong tawag dito? Kasi, yun nga, ginawa ko pinagpaguran ko siya, pinaghirapan ko siya, ginawan ko siya kumbaga nakuha ko siya sa maayos naman na paraan. Yun lilinawin ko lang, sa maayos na paraan nakuha ko naman siya. Pero yun nga, pag nakuha na natin, nakakalimutan na natin sa Lord sa part na yun kasi nakuha na natin yung gusto natin diba? Parang, ano pang sense? I mean, iisipin mo, thankful ka naman kay Lord, diba? I mean, naniniwala naman ako, we are thankful for everything na binibigay ni Lord. Pero, yun,
babalik ko ulit sa sarili ko is minsan nakakalimutan ko si Lord sa mga bagay na dapat tuloy-tuloy pa rin ako nagpapasalamat sa Kanya. Kasi every day, yun nga, binibigay niya yung mga bagay na gusto ko. Hanggang siguro dumating na yung point na na-realize ko na, yun nga, actually pride na pala siya. Hindi na siya dahil ah, iniisip ko na ito yung something na deserve ko talaga or yung binigay talaga ni Lord. At mag-agree naman siguro tayong lahat na parang pumiyaw ako doon. Mag-agree naman tayong lahat na lahat ng blessing na nanggagaling is bigay talaga yan ni Lord sa atin. Pero, yun nga, may pero siya. How do we use that blessing to help ourselves, our family, our loved ones, or every people around us, especially sa mga taong nakapaligid sa atin, diba? Doon na pumapasok yung kaya tayo binibigyan ng blessing ni Lord kasi may dahilan po yan. Hindi lang para sa sarili natin, hindi lang para makatulong tayo sa family natin. Kasi usually yun naman talaga yung reason, diba? Kahit sa masamang paraan, lagi mong i-reason out na para to sa pamilya ko, para to sa basta yung mga ganong reason. Pero yun nga, nakakalimot tayo na always may dahilan kung bakit binibigay sa atin ni Lord yung mga opportunity, yung mga blessing, or anything na nakukuha natin habang nabubuhay tayo sa mundo. Maski yung health po natin. Personally, ako, lately ko lang siya na-realize na yun nga, if we are blessed na good health pa rin tayo, dapat thankful pa rin tayo, diba? I mean, hindi ko naman sinasabi na deserve. Ito, lilinawin ko lang, deserve ng mga, ako nga may diabetes, pero deserve ko siya kasi ako may gagawin. Anyway, back dun sa question is, yun nga, kahit sa simpleng bagay lang, let's all be thankful na si Lord binibigay niya tayo na parang yan nga yung sa vineyard, di ba pinagkatiwala sa kanila? Kasi naniniwala si Lord na we are trustworthy of everything na He will give us to us through His blessings, through prayers, answered prayers man yan, or kahit kahit nga di ba hindi natin pinagdadasal yung isang bagay, binibigay pa rin sa atin ni Lord. Na parang yun nga, sa simpleng bagay na yun, we should really appreciate how grateful is God kasi hindi niya tayo pinababayaan. I mean, ako nasasabi ko to, if I'll my share lang, nasasabi ko to dahil sa sitwasyon ako na totoo lang, hindi ako, anong tawag dito, hindi naman ako ungrateful, pero masasabi ko na, Lord, ba't nangyari ito? Yun na lang. So, ayun, parang thank you sis family kasi nga yun nga, ang gandang reminder ng parable na to na we must appreciate all the things that we are getting, kahit sabihin na natin pinaghirapan na natin to or yun nga deserve natin to kasi alam naman natin sa sarili natin na nag-effort tayo, diba? Pero yun nga, always lang talaga, be grateful. I mean, kahit yung sa araw-araw na nagigising tayo, diba? I mean, naniniwala ko lahat tayo may mga pinagdaraanan. Pero yun nga, always a great reminder lang talaga sa mga sarili natin na si God, hindi niya tayo bibigyan ng panibagong araw kung di siya naniniwala na hindi natin kakayanin yung mangyayari sa araw na yun. So ayun lang po, maraming salamat. Amen. Thank you so much, Brother Marv, sa inyo pong napakagandang pagbabahagi ng inyo pong mga kasagutan. Ayan, bago po tayo mag-conclude sa mga answers po, meron pa po bang mag-share gamit po yung mic po natin? Raise lang po kayo ng hands ha. Okay, basahin naman po natin yung nasa chat box natin. Sabi po ni Sis Princess, we people are sometimes entitled. Pero si Lord ang lahat. Si Lord ang lahat ng source. Sabi po ni Sis Trins, pero minsan feeling self-sufficient na tayo kapag nakuha natin yung prayer natin. Yes, minsan nangyayari yun and dapat din, ayan ako mag-add. Si Sis Jasmine, sabi naman niya, appreciate small things pa rin talaga tayo. Yan. And sabi po ni Sis Trins, huwag na umiyak bro. Umiyak po ba bro? Ayan. Comfort tayo dyan. May meron pa po ba mag-share? Baka may gusto pa pong gumamit ng ating mic or mag-volunteer po ba ako? Tingnan natin yung mga participants natin.
Wala po. Baka may gusto pong magsalita din. Hello po, Sis Trins, Brother Edmund, Brother Mukhtar, Sis Jasmine, Sis Dips, doon pa kayo, Sis Ann, Sis Nika. Si Sis Ann mag-share yan, sabi po ni Sis Princess. Nagulat po siguro. Explain ko sa inyo. Visible pa rin po ba yung screen ko? Sa okay, thank you. Hindi ko wala na. Thank you so much po sa mga sumagot po sa ating chat box. And kay Brother Margs po, no, na-miss po namin yung voice po ninyo. Thank you so much po. Sabi po ni Brother Margs kanina, yung part po na nag-stood out sa kanya is yung pinatay yung son na mismo, unexpected child. Siya yung naging plot twist sa story, no? And paano po ba natin yun naunawaan pagdating po sa spiritual meaning po nito? Yung Panginoong Jesus na po yung ipinadala ng Diyos. Nung hindi na po umubra yung mga prophets, mga messengers po na pinapadala po niya. And again po, yung vineyard po is pumapatungkol po sa bayan po ng Diyos, sa Israel. Yun po yung ipinagkatiwala sa mga messengers sa mga sa servant, I mean, no, sa farmers na pumapatungkol naman po sa mga religious leaders. Yun po yung napakahalaga sa Diyos na ipinagkatiwala po niya sa mga religious leaders, kaya lang, nag-fail po sila. Paano po nila hinandle yung pinagkatiwala po sa kanila ng Diyos. And sa sagot po niya sa number 2, sa takot na mawala yung vineyard o yung ipinagkatiwala sa kanila na yon na iniisip nila sa kanila dapat yung mana, no? And in reality, ang fulfillment po nun, yung mga pinagkatiwalaan po na religious leaders sa mga Israelita, natatakot po sila na baka agawin sa kanila yung congregation members. No, lalo na po nung dumating ang Panginoong Jesus. Akala nila is mawawalan na po sila ng follower. Kasi, andun na yung takot nila, no, dami nang sumusunod kay Jesus, di ba? So, umisip na po sila ng paraan, paano po nila mapapatalsik si Jesus. Kasi napansin nila yung mga tagasunod po nila, yung members po nila sa iba na sumasama, kay Jesus na. Yun yung takot nila na mawala po sa kanila yung bayan po ng Diyos na akala nila nililid talaga nila sa buhay, sa katotohanan. Pero dahil na-deceive na po sila, hindi na po nila alam kung ano po yung tama at mali. Kasi hindi po nga nila na-recognize si Jesus. And sa number 3 po, yung fear na maagawan from mine to yours. So, yung mga naging experience po ni Brother Marbs, no, sa mga meron po siya. Ayan. Andun din naman talaga yung takot na nasa iyo na yung bagay na pinagpipray mo. Tapos, biglang malilipat sa iba. No? Iba naman talaga yung magiging dulot nun sa atin. Kaya siguro ganun yung mga tao, yung mga farmers sa parable po natin. And in reality, ayun nga po, ang tagal na pong hinahawakan ng mga church leaders, mga religious leaders, yung bayan po ng Diyos. And then dun po yung fear na maagaw po yun sa kanila. And sabi po niya, nalilimutan natin yung nag-provide, nagiging entitled tayo. And nandun dapat yung ipakita natin kung paano natin talaga i-handle yung mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin, physical man yan or spiritual. And binibless tayo for a reason, totoo po. And madalas ang reason po natin is para sa sarili, para sa family,
Okay lang naman po na isipin na isaalang-alang po natin yon, pero dapat ang bottom line is andun po yung Diyos. Hindi po nawawala sa picture yung ating pong provider. And nawa ay yung mga blessing na natatanggap natin, hindi yun yung maging reason para magpalayo sa atin sa Diyos. And kailangan i-appreciate po natin yung mga ways ni God. Sabi nga po niya, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Kaya naman, napakahalaga po talaga na babalik at babalik po tayo sa salita po niya, sa tunay po na kaunawaan. Amen po. And sabi po ni Sis Nika sa ating po chat box, for me, the part it stood out the most is where the landowner sent his son. Then the farmers killed him. For number two, the main reason is the human pride and ego. May magulong pusa. Pride and ego. The vineyard for God's chosen people was rented to tenants or religious leaders. God trusted them to convey his truth to the chosen people, but because of human nature, fear to lose control, pride, and etc., they turned into blind. The parable revealed that sometimes people respond to God depending on their situations, not consistent. It reveals what is truly on their hearts. It This is not truly how much knowledge you learned from the Bible, but how obedient you are to God's words. God sees it through your actions and heart's intentions. Amen. So, napansin po natin sa parable na merong fruit na hinahanap, pero hindi po sila nakapag-bear ng fruit. Ano po yung fruit na dapat maipakita ng mga religious leaders na yon? Sa actions, sa words, yung acts of righteousness. Yun po yung hindi po nila naipakita. And tunay po, no, minsan, kung paano tayo mag-respond sa Diyos is nakabase sa situations po natin. Minsan pa nga nakabase sa mood natin. Minsan, kapag hindi tayo okay, halos hindi na rin tayo tumugon sa pagtawag ng Diyos, no? Nagagawa ng iba na ipagsawalang bahala na lang. Mas inuuna na rin yung mga worries sa mundo kaysa hanapin yung comfort sa salita or kaysa tumugon sa pinapagawa ng Diyos. And ang hirap na yung ipinagkatiwala sa atin ay mahawakan natin ng tama. Kasi we are being filled with kung ano yung ino-offer ng mundo. Which is nakakapagod. Pero kung alam natin sa sarili natin na yung mind natin is nakaset on heavenly matters, heavenly worries na lang yung ano natin, yung maipapakita natin, no? Paano ko kaya sisimulan yung pinentrust sa akin ng Diyos? Ano ko kaya handle, ganito, ganyan. And of course, nandun yung paghingi ng guidance. Ang sarap kaya sa pakiramdam na heavenly worries na lang yung meron yung tao. Kung paano siya susunod, kung paano siya tutugon sa pagtawag ng Diyos. Amen. So, thank you so much po kay Sis Nika sa napakalinaw po na kasagutan. And sabi naman po ni Sis Jasmine, so number one for me po, the part that stood out to me the most was when the tenants harmed the owner's messengers. It's like they choose to act selfishly and violently. It really shows how people can ignore what is right when they only think about themselves. Totoo. Kapag nakafocus ka sa sarili mo, hindi mo na pag-iisipan kung tama o pa ba or mali na yung nangyayari sa paligid mo kasi sa sarili mo na lang ikaw nakafocus. Kaya yung ginawa ng mga farmers, ng mga religious leaders, yung sarili nila yung tinitingnan nila. Na equipped na sila, mayaman na sila sa salita ng Diyos. Hindi na nila kailangan ng guidance, ng teachings galing sa iba, lalo na kay Jesus. Hindi na nila pinapansin, hindi na nila sinusuri, ina-assist, no? Kung ano man yung sinasabi ni Jesus. Wala, judge ka agad.
persecute ka agad, accuse ka agad. No? And sagot niya sa number 2, I think they rejected the messengers because of greed and pride. Sa panahon din natin ngayon, yan na talaga madalas ang nangyayari dahil sa pride and greed. Yes, correct. Kapag pride na and greed yung nangibabaw, lahat gagawin mo para sa sarili mo without considering yung mga tao na nasa paligid mo. Without considering what the Bible is really speaking sa situations po natin. Kaya mahirap na kapag yung pride, yung greed na itanim sa isip, ang lala po ng epekto sa tao. Kaya naman hangga't maaga kailangan binubunot na no para hindi na mamunga, hindi na magsanga-sanga. And kailangan ano po yung pangbunot po natin doon? Yung word po ng Diyos. Amen. Number 3 po sagot niya, ipinapakita ng parable na may mga tao pa rin talaga na hindi nakikinig o tumatanggi sa mensahe ng Diyos. Mas pinipili pa rin nilang sundin ang sariling kagustuhan kaysa naputol siya sa akin. Okay, hindi ko makita yung karugtong. Okay, pinapakita sa parable na may mga tao pa rin talaga na hindi nakikinig at tumatanggi sa mensahe ng Diyos. Yes, proven and tested. Ang dami pong in-invite, pero iilan lang po yung tumagon sa gabing ito. Nakikita po natin kung sino yung nagpapahalaga po talaga sa salita. Okay. So, si Sis Trin, sagot po niya sa number 3, yung ibang tao, ilang beses na kinakausap ni Lord, hindi pa rin siya ina-accept. Totoo din po. Ang dami natin pina-follow up, ini-invite, pero stick sila dun sa belief nila, sa church nila, kahit na i-rebuke mo sila with love, wala pa rin. Pero at least we did our best, we did our part, and yun po yung mahalaga. Okay? So, meron pa po ba mag-share? Okay, since we are running out of time, proceed po tayo. God is patient and continues reaching out even when people resist Him. Okay, pasensya na po sa mga interruptions. God is patient and continues reaching out even when people resist Him. Nakita po natin yung reality po ngayon. Ang dami pong nagre-reject, daming nagre-resist, ang daming nagbibigay-bingihan, nagpulagan, salita po. Pero, hindi po ibig sabihin doon na nahahadlangan na yung kanyang plan. Nagpapatuloy po yun kahit na iisa dadalawa yung tatanggap. Hindi po yun mahahadlangan, no? Satan is there to interfere, to distract, pero may ending point po ang lahat ng plan po niya. And magaganap po yun at His perfect right time. And kailangan po nating makahabol doon po, para maging kabilang po tayo. Sa kanya po, binibuild na kingdom. Okay po? So, next slide po. Ayan, bago tayo mag-closing prayer, gusto ko lang din encourage yung bawat isa na mag-reflect po tayo sa week po na ito, sa mga susunod na week, kung paano po tayo mag-respond to God's voice sa buhay po natin, no? Ngayon po na nakakarinig po tayo ng mga salita po niya, nawa hindi po natin i-harden yung hearts po natin, bagkos ay tanggapin po natin ng buong buo yung atin po mga napapakinggan na salita according po sa Bible. And again, we have to have a discerning heart, discerning spirits para matukoy po kung napapakinggan ba natin is verily according to the Bible or may halo pong katuruan. Na napakahalaga po nun na tayo po mismo, itest po natin yung sinasabi ko rin po kung tama ba, kung according po ba sa Bible. Kasi marami po ngayon na nadideceive na sa mga maling katuruan. Kaya napakahalaga na matagpuan po natin yung katotohanan. No? Hindi yung katotohanan na may halo pong maling katuruan. Yung mga false truth, yung mga nakaka-deceive lang. So, balik po tayo palagi sa salita, sa Bible, upang matukoy po natin yung atin pong pinakikinggan ba is tama pa ba or hindi na. Amen po kasi marami pong nahuhulog niyan sa panahon po natin ngayon. Even noon po, no, na ipinapangaral po, gamit nga po yung Bible, pero sa sarili namang
kaunawaan. So alam po natin na yun ay may karampatang parusa. And minsan rin na ikaw yung mag-lead, no? But with God, by God's grace, okay, tinutulungan po tayo na i-deliver po yung tamang kaunawaan. Of course, bago magturo, kailangan equip po talaga ng word. So, ayan, ay po ay naunawaan po natin ng lubos. Pati po naging topic patungkol po doon sa parable na evil farmers. Okay, okay, let's pray. Sa amin pong dakilang Diyos, na puno po ng pag-ibig, habag at patience po sa bawat isa. Thank you so much po for gathering us and helping us na maunawaan po yung mga salita na ibinaba niyo po sa amin ngayong gabi. And nawa Panginoon ay talagang tumimo po ito sa amin at malakaran po namin sa aming everyday life. Help us, Lord God, na mag-respond accordingly sa inyo pong pagtawag, sa inyo pong reminders po sa amin. And nawa Panginoon ay hindi po namin ito makaligtaan o hindi po kami ma-deceive pa ng kaaway, patuloy-tuloy na ang Panginoon na ikaw yung mag-open ng aming minds and hearts. Sa gayon ay manatili po kami na nakakapit sa mga katotohanan na nagmumula po sa inyo. And may you bless each and every one of us. Gayon din po yung aming mga family, Lord God, and help us na hindi po manatili lang sa amin yung mga naririnig namin, but help us to share it with others and mapabilang din po sila sa inyo pong binibuild na kaharian. Lamang po ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Ayan. Thank you so much po for joining us tonight. And nawa ay magkita-kita po tayo sa atin pong susunod na session. Ayan. Thank you so much po. And have a good night.